Ang akin pong i-share tonight ay in preparation sa coming love month. So, ang ating pong passage ay makikita sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 13. So, 1 Corinthians 13, verses 4, 4 to 7. So, ayan yung pong basahin ko. Ano po? Sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. So, tayo po ay pinagpala na sa kabasa ng salita ng Diyos. So, yung nga po, isa sa unang-una pong binanggit dito sa passage na to ay kumbaga, napakagandang tag dito. Pauna dun sa sinasabi ang tunay pong pag-ibig. Ano po? At yun nga po ang nais ko po i-share sa inyo yung ang kahalagahan ng pagiging mapasensya o patient. Kasi di ba, ang una nga po, love is patient. Di ba ba? Ito pong passage na to ay, kumbaga ay isinulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa kanyang mga kapatid, sa brethren sa Corinthians, na ang konteksto po kasi noon ay nagkakagulo po dun sa church nila. So magulo, kaya sumulat po si Pablo para tugunan kumbaga solusyonan yung kanilang pagkakagulo. At ang solusyon nga po na kanyang sinabi ay love. So, ang susi ng lahat ay love. So, sabi nga po, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, it always hopes, it always perseveres. Love never fails. So sa lahat ng solusyon na tinatry nila siguro ay noon lang marirealize na ang solusyon ng sabi po ni Pablo ay pag-ibig. So napaka-relevant po 'di ba nung passage na to. Pero kung papansinin po natin na love is patient, especially kasi ito nga pong gusto ko i-focus yung importance of being patient. Kasi ito talaga, kumbaga makaka-relate po tayong lahat na kumbaga sa lahat ng pwedeng maubos sa atin kadalasan ay yung pasensya. Ano po. So, kung isipin lang po natin, kung maisip po natin, ito, ni-imagine ko rin po na parang madaling sabihin, di po ba, yung maging mapasensya. Kasi ito talaga pinaka-challenging kasi laging merong susubok at susubok po sa ating pasensya. Now, kung imagine lang po natin kung siguro mas magiging madali kung sinabi ni Paul, meron siyang dinagdag na kumbaga ay mga adverb, di mo ba? Imagine niyo, halimbawa, love is patient or love is occasionally patient, di mo ba? Or love is usually patient or even typically patient. Di ba? Kung ganun po siguro sinabi, parang pasok tayo kasi tayo ay kumbaga ay uh, kasi aminado ako personally ako po aminado po ako na minsan talaga nakakaubos ng pasensya ang mga bagay-bagay na nangyayari. Pero sabi nga po doon, love is patient lang. Wala din pong noun na nauna doon. Sabi po doon imagine po natin if it would be nicer kung sinabi po ni Pablo na love is patient with
drivers na mga kasalubong natin, or love is patient with attentive spouses, or love is patient with co-employees, co-workers. Wala po eh. So, wala pong adverb na pwede mag-qualify, walang nouns na pwede mag-quantify nung command na love. Love before anything else is patience. So, lahat po tayo, we struggle sa pasensya. Tama po ba ako? Let me hear it. Di ba lagi tayo pong pasensya ang challenge. Kailangan po natin mag-antay, kailangan nating magpigil, di ba? Kailangan po na kadalasan pong challenge sa patience natin yung time at saka expectation. Wala po tayong kadalasan pag tayo, especially pag tayo po mga professionals, kadalasan yung time ang pinaka maikli. Tama po ba? Yun yung pinaka maikli. Pero marami tayo nung pangalawa, yung expectation. Marami tayong in-expect na kailangan nating ma-accomplish lahat ng ito, kailangan nating maabot ang lahat ng ito. Yun yung marami tayong expectation na kapag kadalasan kapag hindi po natin na-reach ay nadi-disappoint po tayo at naubos po yung ating pasensya. So, sinasabi po ba noon na dapat ba hindi tayo mag-expect? Hindi po yun yung pinopoint nito. So, kailan po nagiging problema ang impatience? O yung pag-ubos po ng pasensya. Mismo po doon sa verse na focus po natin dito, yung Greek word na origin po nitong love is patient, ginamit po ni Pablo yung pinaka novel na Greek word. The word literally means it takes time to boil. So parang tinutulad siya sa yung mabagal na pagpapakulo, di ba? Basta po ba natin ginagawa yung pagpapakulo ng matagal? Sa pagpapakulo ng baka, yan. So matagal yan. Habang tumatagal, kahit yung pork po, di ba? Pag mas matagal, mas malambot. Hindi mahirap kainin. So, yun po yung ginamit na mismo na word ni Pablo. Yung literally ay, it takes a long time to boil. Pag gusto natin po mabilis na kumulod, ano po ba ang kadalasang ginagawa natin? Di ba yung malakas na apoy. Ano po? Kasi nagmamadali tayo, so lakasan na natin. Kaya lang hindi po maganda kadalasan. Pag malakas ang apoy, so kung tulad po natin, di, mainit tayo, impatient tayo. Pero kung gusto po natin na yung matagal lang pagpapakulo, like ang goal natin ay mapalambot ang karne, etc. Kailangan po natin ng mahinang apoy. So, pag mahinang apoy, mahaba. So, yun po yung ginamit ni Pablo na salita, na word, na original word para ma-explain niya na kailangan natin kailangan daw po natin maging patient. So, saan po ba natin gagamitin yung pagiging patient? Siyempre nga po, yun nga po, alam po natin, pare-pareho po natin na struggle nga po yun. Kadalasan po sa kapwa natin yung nawawalan tayo po ng patience, di po ba? Pero ito po yung kumbaga reality. At kung titingnan po natin ito maigi at papansinin po natin ito maigi na ang bawat tao po, kasi tayo, siyempre ayaw po natin tayo na kinaiinisan o nagiging napagbubuntunan ng galit kasi impatient yung kapwa natin. So ang isipin mo na i-explain natin huwag kang magalit sa akin kasi ako ay kumbaga nag-struggle din. So meaning to say lang po nito ay tayo po, bawat isa po sa atin, bawat tao, kumbaga, lahat po ng tao
ay matatawag o masasabi pong still a work in progress. So every person is still a work in progress. So base nga po dun yung sa akin pong kinuhanan ng inspiration dito sa akin pong sineshare sa inyo na ang tayo po palang mga tao ay o nilikha ng Diyos, especially ang mga tao ay kumbaga buong buhay po natin ay nakalagay po tayo sa isang workshop. So, pag sinabi pong workshop, di po ba pag workshop, doon po nangyayari lahat ng development, improvement, and all. Di po ba? Versus doon sa tinatawag na gallery. Yung gallery po, especially sa pag-uusapan po natin or example natin mga arts. So, pag natapos na po siya sa workshop, like sculpture, pag natapos na siya sa workshop, doon na siya ilalagay sa gallery. Pero pag pumunta ka sa workshop, hindi po tayo pwedeng magtanong, bakit kulang ba't parang di maganda yung itsura ng sculpture? Or hindi pa wala pang ilong, wala pang kamay, mga ganyan. Hindi pa natin pwede sabihin yun kasi workshop nga po, di ba? Sa workshop, doon pa ginagawa po yung mga bagay na dadalhin doon sa gallery. So kung i-relate po natin sa ating pong buhay, yun nga po, ang isa pong truth ay every person is still a work in progress and all of earth is God's workshop. So meaning, tayo po ay under pa rin po ng work. Nasa workshop pa rin tayo. Wala pa po tayo sa gallery kung tayo po ay buhay pa. Yun po yung sinasabi dito. So, pwede yung mga nakakasalumuhan natin tao, lahat. Kahit yung mga anak po natin, of course, especially yung mga anak po natin maliliit, they are still very much work in progress. Ano po? At kala po natin pag nagtumanda na tayo natatapos na yung work in progress, hindi po, di ba? Hanggang nabubuhay tayo, we are all work in progress. So, meaning, wala po tayong dahilan na maging impatient sa ating pong kapwa. Kaya nga po, sinasabi ni Pablo na love is patient. So, meaning, kung may tunay po tayong pag-ibig, magiging patient po tayo sa bawat isa kasi hindi po natin ma-expect ang bawat isa na perfect na agad, di po ba? So, pag naisip daw po natin ito, sinaisip po natin ito, sinapuso, yung every one of us is still a work in progress. Meaning, we already have a tool para ma-practice po natin yung tinuturo ni Pablo na maging patient sa bawat isa. So again, the question is, paano po daw natin malalaman na isang tao ay nasa workshop ng Diyos o workshop of God? Madali lang po. Sabi po ay, tingnan lang po kung may pulso yung tao na yon. So meaning, habang nabubuhay po tayo ay nasa workshop ng ating pong Panginoon. Now, in closing po, meron pong 4 na tanong na pwede po natin magamit sa paglalakbay natin sa pagiging patient. So, meaning, yung pagiging patient po, hindi naman po yung na-expect na patient ka na agad-agad. Kasi nga po, again, babalik po tayo dun sa we are all work in progress. So, ano po yung mga tanong? Sabi, una pong tanong dito, medyo ito po abrupt agad yung tanong na to. So, unang question para makuha natin yung pagiging patient is, number 1, who died and made you God? So, yun nga po. So, sino matay para mag-isip ka na parang Diyos? Kasi, ba't po ginamit itong konsepto na to na who made you God? Kasi, yung bang ating mga agenda, dito yung agenda po ba yung ating pong agenda po ba ang iniikutan ng mundo ng iba? Or
yung ating pong kalendaryo po ba ay yung po ba ang kinukonsulta ng langit para masunod yung ating future decisions? So, hindi po tayong nasusunod, yung pong sinasabi dito. So, in that case, mag-aantay po talaga tayo. So, kung may mga plano man po tayo na biglang hindi po nangyari, parang ang sinasabi lang po dito wala po tayong reason para maging impatient, mainis, magalit, o extreme po questionin ng Diyos bakit hindi nangyari. Kasi iba po ang timeline o iba po ang hindi po pareho ng oras ng tao ang oras ng langit. So, kumbaga, kung sa pagdi-design ng bahay, maaaring meron po nasa atin po yung design pero hindi po tayong architect. Ang architect po ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. So, the Lord always decides what will happen in the future. So, yun po yung unang tanong. Pangalawa po ay, have you asked God to help you? So, yan. Ito po yung pinaka-common na I'm sure alam na po natin ang katotohanan na to na walang iba pong paraan, wala po ibang pwede tayong gawin kundi humingi ng tulong sa Diyos. So, have you asked God to help you? Alam naman po natin na ang patience is fruit of the Spirit, di ba? Makikita po natin yan sa Galatians 5:22. So, in other words, when you say yes to God, naroon na tayong fruit of the Spirit. So, habang tayo po'y lumalago sa pananampalataya, lumalago din po o kasabay pong lumalago yung presence ng Spirit ng Diyos sa atin po. So, yung bunga po ng Spirit should manifest sa ating pong buhay at nararamdaman ng mga nakapaligid po sa atin. So, kumbaga, hindi lang po tayo nagbe-benefit dun sa fruit of the Spirit dapat. Dapat po yung ating po mga taong nakakasalimuha din. So, yun po yung pangalawang tanong, have you asked God to help you? Pangatlong tanong, do you understand the situation? So, para ma-practice po natin yung patience, yung pangatlong tanong daw po ay kailangang tanungin natin na sarili, naintindihan po daw ba natin yung sitwasyon? So, I'm sure hindi po ito yung first time nating marinig ito na para hindi ka agad magalit ay mawala yung iyong pasensya. Naintindihan mo ba bakit nangyari yung mga bagay na gano'n? O bakit nangyari? Ba't ginawa ng taong yun? So, yun po yung tinutukoy dito. So, kung meron lang daw po tayong inuuna daw lang po natin yung action na intindihin po natin yung ating pong kapwa daw po, for sure ay mararanasan daw po natin ang patience. O magiging patient tayo. Kasi hindi na tayo magagalit kasi naintindihan po natin. Pero ang kaklarify lang po natin ay yung pagiging patient, hindi po nito in-endorse syempre yung misbehavior. Intindihin lang po natin. Then from there, kung may kailangan po tayong gawin, gagawin po tayo. At least, hindi po agad tayo galit lang po agad or nag-i-impatient agad o nagbuhos agad ng napagbuntungan ng agad natin ng init na ulo isang tao or ano man na hindi pa natin po naintindihan. So, yun po yung tinutukoy dito. So, the third question is, do you understand the situation? And last, the fourth question should be, have you forgotten God's patience with you? Yan. So, after the question, who died and made you God, have you asked God to help you or do you understand the situation? Ang pinakahuli pong tanong ay, nakalimutan nyo daw po ba natin na mismo ang ating pong Diyos ay naging pasensyoso sa atin? So,
alam po natin ang truth na God is patient with us. So, tayo po ba ay ginagawa po ba natin yung nagiging patient daw po ba tayo sa iba? So, yon. So, kaya po, um, kailangan po daw po nating maging mapasensya. At hindi po imposibleng maging pasensyoso. Ano po, kung babalik lang po tayo sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan ngayon. So, I hope po na kahit medyo po napahaba ako, di po kayo maiinis kasi meron na po kayong pasensya sa, sa, sa inyo. So, puri po Panginoon. Then,